kulang-kulang 5 piso dahil ito po ay napag-iwanan na sa presyo ng ating pamilihan. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, kung hindi ako nagkakamali, ay noon pang nakaraang 2 taon, itinaas o ginalaw ang presyo nito. Kaya naman po kami ay ang Philbaking po, yung grupo ng malalaking bakery, ay humihirit na ito'y galawin ang presyo dahil sabi ko nga kanina, malaki na ang diferensya ng branded at ng Pinoy Tasty pagdating sa presyohan. Sir Chito, kumusta po at may plano o may balak po ba na magtataas ng presyo ang grupo po natin? May maganda naririnig ako na yung malaking grupo na gumagawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ay humihingi ng dagdag presyo sa kanilang produktong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ito naman po ay isang corporate social responsibility na ginagawa ng mga malalaking bakery para sa kapakanan ng ating mamamayang Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa Department of Trade. Matagal-tagal na rin pong nakalimutan na ito ay galawin ang presyo nito. At kung titingnan po natin ang presyo nito sa mga branded na tinapay, ay napakalaki na ang diferensya. Kami naman po on the part of the community bakery, ako po ay representing yung mga maliliit na magtitinapay, particular yung mga taga-bayan ng Cuenca, lalawigan ng Batangas, na kung tawagin Home of the Bakers. Kami naman po ay wala pang reaksyon sa pagtataas ng presyo ng tinapay dahil hinihintay namin na mag-settle ang mga presyo ng mga raw mat na ginagamit namin. Although, itong ating kokwa ay tumaas na ng around 45 to 49% ang isang kilo nito, bagay na nakaka-apekto sa pag-bake, maliit man o malaking bakery. Oo, nasa magkano po ba ang hirit na taas presyo doon po sa mga tinapay natin, itong Pinoy Tasty Bread at itong Philippine Baking Industry Group at iba pang samahan ng mga panaderya? Ang hinihirit nila ay yung Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na kami naman po sa community baker ay hindi gumagawa niyan. Ang alam ko po na nadidinig ko sa mga interview ay kulang-kulang 5 piso dahil ito po ay napag-iwanan na sa presyo ng ating pamilihan. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, kung hindi ako nagkakamali, ay noon pang nakaraang 2 taon, itinaas o ginalaw ang presyo nito. Kaya naman po kami ay ang Philbaking po, yung grupo ng malalaking bakery, ay humihirit na ito'y galawin ang presyo dahil sabi ko nga kanina, malaki na ang diferensya ng branded at ng Pinoy Tasty pagdating sa presyohan. Pangalawa, kaya kung sinusuportahan ang move na ito, nakaka-apekto po ito sa point of comparison dahil sa mga community bakery, mataas ang mga loaf bread at Pinoy Tasty, samantalang ang loaf bread at saka ang pandesal, samantalang itong ating Pinoy Tasty ay nananatiling mababa na kami po ay napupuna ng consuming public. Sa kasalukuyan ba, Sir Chito, nasa magkano po yung presyuhan ng Pinoy Tasty at itong Pinoy Pandesal? Kung hindi ako nagkakamali, dahil nasa 40-50 yan, at yung gasing laki nito, gasing timbang ng mga branded na tinapay, ay lumalaro sa 45 pesos in above. Kaya tingnan mo, Admar, kapag ito ay napuna ng ating consuming public, sasabihin nila, bakit sa community bakery mataas ang inyong loaf bread samantalang ang Pinoy Tasty mababa? Ito po ay nagiging dahilan ng pagdududa ng mga mamimili na nagiging overpricing ang mga community bakers. Kaya suportado ko ang move ng Philbaking na galawin ang presyo ng ating Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kailan lang ho ba, Sir Chito, yung huling panahon na nagtaas po ng presyo itong Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty? O ito ho ba ngayon ang kauna-unahan muna na kayo nagtaas ng presyo? Medyo nakalimutan na ito sa ilang panahon. Kami naman ay nagpapaalala lang na baka naman kung kami payagan ng ating pamahalaan, kami po ay natutuwa. Ulitin ko, Admar, ang Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal, isang corporate social responsibility ng mga panadero na gumagawa nito
sa tulong ng Department of Trade. Kung payagan ng ating pamahalaan, well and good. Kung ito po ay hindi payagan, paalala ko lang, nakaka-epekto po ito sa pamilihan ng mga consumer natin at ito ay dumadaing ang mga maliliit na magtitinapay na napapagkamalan na bakit mahal sa isang community baker at mura naman itong Pinoy Taste at Pinoy Pandesal. Ayan, Sir Chito, sa mga oras po ito, si Partner Admar po para po sa mga karagdagang katanungan. Sir Chito, magandang umaga. Long time no hear. Kayo po sa Tinapayan Festival. Paano po ninyo ina-absorb yung inflation po, sir? Nako, yun ang napakalaking suliranin. Ang aking anak ay sumunod sa aking mga yapak. Itinayo niya ang isang Louis Bakery dito sa probinsya ng Batangas. At ito nga yung suliranin namin dahil ang operating expense na nagiging bagabag sa amin, ang rental cost. Ito naman hindi natin maiiwasang tumaas. Yung taas ng mga bilihin katulad ng ating electric, katulad ng ating LPG, katulad ng ating gasolina, yan mga component ng OPEX, lalo na itong mga, magbabayad na naman ang insurance. Ito ay dapat din kinukwenta para maintindihan ng isang may-ari ng negosyo kung siya ay kumikita o hindi. Maaring sasabihin mo nga, ang lakas ng benta ng iyong tinapay. Pero at the end of the day, bakit hindi kaya kumita? Mataas po ang operating expense. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon na mura ang raw mat. Ngayon, pag natirahan ka ng konting ensaymada o pandesal, tama na agad sa iyong OPEX. Opo. Pag sa mga community bakery ba, mayroon silang kakayahan na mag-angkat ng mga raw materials or ano po ba? Naku, kahit malaking bakery ng bansa, ay walang kakayahang umangkat ng raw mat. Kami po ay dumadaan sa mga miller, katulad ng miller na local flour miller. Dumadaan kami sa mga middleman na mga importer. Ito nga yung threat na ating pinapangambahan. Yung mga imported raw mat, na katulad ng cocoa, baka yung iba pang imported materials na ginagamit sa paggawa ng tinapay, weeks. Halos lahat ay imported. Ang local lang dyan ay tubig at saka manpower. Tingnan mo, ang harina, mantika, asukal, yeast, powder milk, lahat po ito imported. Pag naapektuhan sa international market o pandaigdigang merkado, tumaas ito sa pandaigdigang merkado. Definitely sa local market may tama po tayo. At yan ang aming pinakikiramdaman. Sana sa pagkataas ng cocoa, huwag sumunod yung ibang ingredient, lalo na ang butter, ngayon na may imported din na alam natin, ay may problema ang industriya ng pagtitinapay. Opo. Dito po sa trigo, itong yung arena po, saan po nanggagaling yung arena ng ating dito sa Pilipinas? And affected pa ba ito? Dahil alam natin, isa din sa pangunahing source ng trigo, yung conflict ngayon dan sa Ukraine at Russia. Hindi pa ba nakapag-adjust ang ating government kung saan kukuha ng magandang klase ng trigo or itong arena po na makakatulong para mapababa at least man lang ang presyo ng mga tinapay? Alam mo po sir, ating trigo ay lahat imported. Tayo naggagaling, kung di ako nagkakamali, ang ating trigo ay naggagaling sa US, sa Australia at dito pa sa Canada. Pero kahit hindi tayo kumukuha sa Ukraine at Russia, dahil may gera doon at ang Ukraine ay isa sa producer ng trigo, sa aking pananaw bilang panadero, at ako na may 30 taon na nagsasalita about the bakery industry. Kapag ang pandaigdigan ay nagkaroon ng suliranin sa trigo sa dalawang bansa, kahit hindi ka doon umaangkat, magkakaroon ng kaunting problema ang katulad natin na wala namang trigo na tinatanim sa bansa. Kaya nga itinapayo ko sa ating pamahalaan, tinakato ko po itong pamahalang ito ni Presidente Marcos, isulong po natin ang paggamit ng agricultural crop sa tinapay. Pwedeng gamitin ang kamoteng baging, kamoteng kahoy, yung saging sa Davao. Bakit hindi natin gamitin yan sa banana bread at sa banana cake para maging self-sufficient at makatulong ang bakery owner sa ating bansa, sa ating magsasaka,
Ito ay isang paraan para ang ating ekonomiya ay umunlad. Ako po'y panadero lang na nagsasalita nito, pero alam ko po ang aking sinasabi sa 40 taong pagiging panadero ng ating bansa. At kayo mismo, Sir Chito, gumagamit nitong ganitong uri ng arena po na available dito sa Pilipinas? Yes, oo. Ako ang isa sa unang gumamit ng mga agricultural crops sa tinapay at hanggang sa ngayon, itinutulak natin ito. Itong DOST FNRI, gumagamit na ng Nutriban na may agricultural crop. Sana tulungan ang mga maliliit na bakery. Gamitin natin. Bakit ba natin ikakahiya ang ating mga squash ensaymada, coco pandesal, yung ating mga coco ensaymada? Ito'y isang maka-Pilipino, makabago at nakakatulong. Ngayong araw na ito, meron kaming feeding program dito sa Cuenca, Batangas kung saan 1,500 estudyante ang aming pakakainin sa tulong ng San Miguel Mill. Ito ang plano ko rito sa susunod na feeding program. May kalabasa na ang ating tinapay na ipakakain sa mga estudyante. At ano po yung kaibahan ng lasa nung nabanggit niyo po ng mga available dito sa Pilipinas doon sa typical na arena po galing sa trigo? Una, maka-Pilipino. Lasang Pilipino. Imagine kung ang isang pandesal lagyan natin ng malunggay squash. Di masustansya na, masarap pa, healthy pa. Imagine kung tayo gumawa ng ubi pandesal. Imagine kung tayo gumawa ng banana cake, carrot pandesal, carrot monay. Gumawa tayo ng mga egg pandesal with malunggay and squash. Gano'n ka-healthy yan? Ang probinsya ng Batangas ay lalo na ang Lawi ang town of San Jose, egg basket of the country. Ang Cuenca, home of the bakers. Papuputukin namin sa araw na ito ang isang uri ng tinapay na kung tawagin pan-bisiksik. Ito'y kasama sa supplemental feeding program together with San Miguel Corporation and Luis Bakery sa bayang ito. Ngayon mismo, nasa feeding program ako. Ito ay para ipakita na masustansya at malusog ang mga pagkain Pilipino. Sana ang ating tinapay pagkaroon man lang ng 30% agri-products o ito ay ginamitan ng lokal para isulong natin ang paggamit ng mga lokal na ingredient para tumulak ang ating ekonomiya. Tsaka kapansin-pansin, Sir Chito, yung mga community bakery, kagaya po ninyong grupo, no, na malimit makita natin, talaga mas marami yata kayo na nakikita. Gumagamit na yung nababanggit po ninyo. Kumbaga, hindi ito nauuso noon, pero siguro dahil para makahanap ng pamamaraan na ma-introduce itong tatak Pinoy na ito, and at the same time, mas mura kumpara doon sa typical na arena galing sa trigo, unti-unti na rin itong natatanggap ng mga Pilipino, considering kayo lang po yung kapitbahay ng mga nasa residential area kasi community bakery. Tama ka, sir. Alam mo ba kung gaano kalakas ang industriya ng pagtitinapay? Kami po ay nandoon sa bawat komunidad, lalo na yung community baker na katulad ko. Kami po ang diretsang nakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino. Kaya pag inilunsad at tinulungan kami ng pamahalaan, nagabitin ang agri-products, lalo na ang bayan ng Cuenca na kung tawagin home of the bakers. Alam mo ba na ang manggagawa ng pandesal, which is considered a Filipino type of bread, ay puro taga-Cuenca, lalawigan ng Batangas. Yan po yung ikinabubuhay namin. Tingnan mo ang aking anak, yung aking panganay na anak, sumunod na sa aking yapak. Nasa dugo ng isang Cuencanyo, ng isang Batanggenyo, ang gumawa ng tinapay. Dahil ito ang kinabubuhay at hanap buhay ng bawat kong Cuencanyo, ang panggagawa ng pandesal sa Kalakang, Maynila at Karatig po. Sir Chito, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po ang Tinapayan Festival. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, si Ginoong Lucito Chito Chavez, ang presidente ng Philippine Federation of Bakers Association.